Let's get straight to the topic. Tirahin na natin to. Kai Sotto dapat din maglaro sa PBA. Napaka-importante po na maranasan ni Kai Sotto maglaro po sa PBA. Na kung international experience lang, pwede na si Kai Sotto. Nasa akin pong opinion lamang po ito yung kulang kay Kai Sotto, yung physicality, motivation at yung passion. Na paulit-ulit niya nga pong sinasabi kapag tinatanong siya na ang basketball sa Pilipinas ay para pong religion. Na kahit nga po sa puno, sa poste ng kuryente, may mga basketball court. Mapalupa, simento, tabla sa mga subdivision. At ganun din sa ilang depressed area, may basketball court. Na hindi ko po sinasabi na for good na si Kai Sotto sa PBA. At the age of 22, siguro makatatlong season lang siya sa PBA. 25 years old na siya. Sa tingin ko, mas marami siyang matututunan sa mga local coaches natin. At yung galawan ngayon ng number 1 big man sa Pilipinas, 8-time PBA MVP Junmar Fajardo. Siguro naman if itatry niya yung 3 taon sa PBA, malamang may makukuha siyang mga tricks, move galing kay Junmar Fajardo. Suma total, 25 years old pa lang si Kai Sotto niyan. At yung magiging paraan niya muli para mapansin ng mga international league ay yung FIBA. Kung titignan nyo ngayon kung gaano ka-dominated si Junmar Fajardo sa FIBA World Cup, Asian Game, FIBA Olympic Qualifying Tournament, talagang may ibubuga. Ang advantage lang ni Kai Sotto kay Junmar Fajardo as of now, merong quickness, agility itong si Kai Sotto dahil natutunan niya to sa international league at ganun din sa mga trainings niya abroad. At isa pa, ito yung malaking pagkakaiba sa liga ng PBA compare sa B-League ng Japan, sa NBL Australia, ay yung mga coaches. Na dito nga sa atin sa PBA, ipaglalaban ka ng mga coaches, lalo na pag mali yung mga tawag. Makikita mo yan, magpupuyos yan, at possible pa nga ma-technical yan at ma-thrown out. Na ikukumpara ko po sa B-League, this last game nila kontra po sa San Rafael Shibuya. Nakita nyo po yung huling possession na napaka-importante po, natawagan si Kai Sotto ng offensive foul. Na maliwanag po yung kalaban na import ni Kai Sotto ang foul doon. Na kung Filipino lang yung coach doon, example, Yeng Giao, Team Cone. Sige, sama natin si Chot Reyes, panigurado, iko-confrontahin yan yung committee, ganun din yung mga referee. Na sinasabi ko po, malambot yung mga coaches, particular sa B-League ng Japan. Na ang maganda pa sa mga coaches dito sa PBA, ipupush ka pa nila at sasabihin nila yung kahinaan mo na dapat pagtuunan mo ng pansin at palakasin mo. Na ang tawag po doon, passion for the sport of basketball. Na yun po yung number 1 sport dito sa Pilipinas. At siguro yung PBA ang pupuno ng kakulangan ni Kai Sotto nung hindi siya naglaro ng college basketball sa Pilipinas at ganun din sa abroad, bagamat maraming offer sa kanya sa Amerika. Na ika nga ni Coach Raiko Toroman, hindi po sino-shortcut ang basketball. Actually, nakikita ko ginagaya ni Kai Sotto yung ilang move ni Junmar Fajardo na may konting siko. Ang pagkakaiba lang po, master na ni Junmar Fajardo ang ganun galawan. Nasa huling laban nga, ginaya to ni Kai Sotto at tinawagan siya ng offensive foul. Dito po papasok yung gulang at maturity na kailangan matutunan ni Kai Sotto dito sa PBA. At ngayon pa, si Coach Tim Cone na ang humahawak sa Gilas Pilipinas. Na siguradong mas lalakas ang laruan ni Kai Sotto if maglalaro siya under Coach Tim Cone sa PBA or any coaches pa. Na ito po lang ang masasabi ko, sana po gawin ni Kai Sotto at i-consider niyang stepping stone ang PBA.